34 na ako and yet single pa rin. Ang boyfriend ko naman ay mas matanda sa akin ng ilang taon. Halos ilang taon na kaming mag-boyfriend. Mapagmahal siya, mabait, pasensyoso, and he loves me and his family so much. Pero minsan napapaisip rin ako. The way he handle finances or the way he prepares for the future. I found out that his monthly dues and expenses are bigger than his monthly net income. Monthly may binabayaran siyang credit cards na lagpas na sa limit kaya binabayaran niya na lang monthly hanggang matapos. Nakasanla rin ang gadgets niya. At minsan ay nakakautang pa siya sa akin na dapat sanay sa ipon ko na. Hindi ko naman sinisingil since kapag magkasama kami, siya naman yung gumagastos sa lahat. And hinihintay ko na lang na kung saan niyang ibalik. Ako yung tipo ng babae na dreamer. Medyo ambisyosa pagdating sa career and may target talagang goal and nag-work talaga ako para makuha ko yun. Well, siya ganun din naman. Medyo mas malaki lang ng kaunti yung sweldo ko sa kanya. Lagi ko siyang kino-convince to try other options. Sa ngayon ay okay naman yung position niya sa company nila. Sinasabi niyang maghahanap siya ng ibang trabaho or maghahanap ng ibang pagkakakitaan or mag-iisip ng business. Pero wala naman siyang ginagawang step. Maybe this is bad of me pero minsan I am having a second thought to build a family with him. Pero minsan nagigilty ako na naiisip ko yun dahil wala naman siyang ginagawang mali at mahal na mahal niya ako. Yung worry ko lang talaga yung differences namin sa goal setting. Ayaw din niyang pinag-uusapan namin ang pagdating sa finances kasi napipressure siya. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Gusto ko lang naman na masigurado ang maayos na buhay. Dahil ayokong mahirapan ang mga magiging anak ko. Naiintindihan ko naman na tinutulungan niya yung mga kapatid niyang nag-aaral pa. Kasi same lang naman kami. Wala akong mapagsabihan tungkol sa ganitong bagay dahil ayokong masira siya sa mga friends and family ko. Letter sender, Leslie ng Makati. You have to be thankful that as early as this point, nalaman mo na yung soft spot ng personality ng partner mo. Malaking advantage mo yun para habang hindi pa kayo kasal, masettle nyo na yung issues. Ang pagtitiwala at pagmamahal sa isa't isa ang nagpapatibay ng relasyon. Hindi ito nakadefine kung sino ang mas malaki yung kita or mas mataas ang posisyon. Basta't nagtutulungan, makakaya nyo yan, lalo na't lalagay na kayo sa ibang level. Medyo nakakabahala lang that you are having second thoughts dahil sa security at sa money. Sa isang relasyon, lagi kayong team. Kung nahuhulog ang kapartner mo sa kumunoy, hilahin mo. Hindi yung lulunurin mo pa. Always remind your partner to eliminate the unnecessary spending. Huwag kang mahiya kung sabihan mo si boyfriend na teach his siblings to do something para mapagaan ang gastusin ng boyfriend mo. Hindi yung may problema lang siya sa paghawak sa pera ay ayawan na, wag ganun. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Eto, red flags naman tayo. Nakasanla ang gadgets, nang hihiram sa'yo ng pera, ayaw harapin ang issue sa pera. Obviously, ikaw mag-handle ng mga financial matters. At pag pinasok mo na yung pag-aasawa kasama siya, tandaan mo maraming role ang ibibigay sa'yo. At isama mo pa yung candidate to become a kontrabida sa family. Since mabait ang jowa mo sa family, so bigay ng bigay pag naging mag-asawa na kayo. Syempre, aalma ka tapos mag-aaway kayo ni mister. Then kung sino-sino pang karakter ang papasok sa buhay niyong mag-asawa. Pag-aawayan niyo yan pag mag-asawa na kayo pero give him a chance. Diba sabi mo mahal ka niya? Dapat kahit papaano susunod siya sa'yo. Hindi naman sa lahat, syempre, balance lang. Simulan mo sa pag-open ng savings account kahit 300 per month lang ang masave niya. Tapos unti-unti mo siyang turuan sa pera kasi ang mga lalaki daw parang dog, tinitrain. O hindi ako nagsabi niyan ha, si Papa Jack. Sa married life kasi madaming pagsubok ang haharapin ng buhay mag-asawa. Mapera ka man or hindi. At pag lumalabas kayo, much better na maghati kayo, hindi yung isa lang yung gagastos. Sinasabi mo nga na mas malaki yung sinasahod mo kaysa sa kanya. Huwag yung kain ng kain ante ha, mag-ambag-ambag rin. Kaya siguro nagigipit yung kinakain nyo na nililibre niya sa'yo, inuutang niya na lang din sa'yo. Mindset ba? Mindset si jowa. At ngayon, kung puro ka pa rin reklamo sa relasyon nyo, let him go and find another one that fits to your taste.